everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, bagong loan up pa rin yung isi-share ko sa inyo, diba? Hindi maubos-ubos na loan up kasi nga everyday napakarami yung mga nagsisilabasan sa Google Play Store, Shop Store na iba't ibang mga pautangan online. So sa loan up nga na ito ay bubusisihin natin yung interest, yung processing fees, yung loan terms at syempre kung magkano nga ba yung pwedeng mahiram, lalong-lalo kapag first time nga natin na umutang at kung gaano ba katagal yung pag-process nga nila ng ating loan application. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, meron nga po akong pag-good news. Kasi bawat videos na ina-upload ko, ako nga po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo related sa video na ito. Ako po ay mamimili ng winner natin via YouTube comment picker. Sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, itong Rapido Lend, okay? Rapido Lend na loan app. So, same with other loan app na naman mga beshies, maglalagay lang tayo syempre ng ating valid mobile number at once na na-click mo yung get OTP, meron kang matatanggap na one-time password. Pero mga beshies ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So, by the way, ang ginagawa ko kasi ay gumagawa or nire-review ko yung iba't ibang mga loan app para makita nga kung okay nga ba siya i-consider utangan or hindi. So, itong Rapido personal loan, may mga kailangan nga tayong sagutan like yung mga personal information. Pero please lang, wag nyo munang subukan na utangan yung loan app na ito, okay? So, panoorin nyo muna yung buong video. Ito, personal information, kailangan daw nating masagutan nga yung province of residence, ilalagay mo lang dito city of residence, yung residential address, postcode, educational level, meron din yung marital status, okay? So, medyo marami mga beses yung mga kailangan nating sagutan, kaya lang kailangan ko talagang masagutan nga or ma-fill out yung mga ito kasi hindi magpo-proceed nga ang aking loan application kapag dinedma natin, diba? So, ganun lang din, same lang din naman siya sa iba't ibang mga loan app. So, after ng personal information, dito nga sa work information, like yung profession, how long you have been working, and then yung emergency contact or personal references. So, dito sa personal references, ilalagay natin yung name at yung phone number at syempre yung relationship. Tatlo lang mga beshes yung personal references na hinahanap ng loan app na ito at after nga nun yung email. So ilalagay daw natin dito yung ating email address nga. Continue lang natin at ito na credit standing like is it overdue in the past month, no loan, maximum overdue days in the past month, no loan pa rin. So puro no loan yung nilagay ko. And then ID information, ito yung mga ID na tinatanggap like yung UMID, National ID, SSS, teen passport, driver's license, yung postal ID, at yung voter's ID. At UMID nga yung pinili ko dito. At ayun na nga, mag-upload tayo or kailangan nating ma-upload nga yung government ID. And then meron din itong facial identification or face recognition, bank information, lalagay lang natin kung saan nga gustong matanggap yung loan proceeds, pwede sa e-wallets or via bank. E-wallets naman ako via GCash kasi ito naman talaga yung mabilis nga i-navigate. And then ito na, Rapido Lend. Dito pala mga beshes, maraming option daw na pwedeng mahiraman like pwede sa Rapido Lend, sa Smooth Loan, sa Loan Helper. Ayan, pero Rapido Lend yung pinili ko at ito, hanggang 10,000 pesos daw yung pwede kong mahiram dito at payable nga sa loob ng 120 days na naman daw. Nakalagay dito na loan terms 120 days, amount received 9,992. Interest 240, service fee 8 pesos. Date of application ko ay February 26, 2025. Due date ko daw ay sa June 26, 2025. At meron pa itong nilagay nga dito sa baba niya na repayment plan. Na kung sakali na maaprubahan nga yung aking loan application, hati-hatiin daw po sa 4 na terms or terms yung loan ko or yung babayaran ko. So, ang first daw na pagbabayad ko ay sa March 28, 2025 na kung saan magbabayad daw po ako ng 2,740. So, dito kasi na-add yung principal due na 2,500 plus yung interest due
na 240 kaya naging 2,740. Next payment ko daw ay sa April 27, 2025. Ganun pa rin 2,500 yung amount due. Paano nakuha yung 2,500? Bali, principal due plus interest due na 0. Kaya 2,500 lang daw yung babayaran ko. Next payment ko daw ay sa May 27, 2025. 2,500 pa rin daw yung amount due. At ang last ay sa June 26, 2025 na 2,500 naman daw yung kailangan kong bayaran. So kung mapapansin nyo dito mga beshes, parang nag-o-offer daw ito ng 4 terms. Successful yung loan application ko, pero hindi ibig sabihin na naaprubahan. So, kailangan pang mag-antay ng ilang minuto para maaprubahan yung loan application ko mga beshies. Nakakaloka mga beshies kasi ilang minuto na rin yung inantay ko sa aking loan application nga, pero wala pa rin naging status kung approve ba or decline. Kaya antayin ko na lang kung ano yung maging resulta nga ng aking loan application. Pero kung sakali mga beshes, kasi nga sa pagtatry ko na pag-apply sa loan app na ito, wala pang status. Halos nasa 30 minutes na rin yung inantay ko kung ano nga ba yung possible status ng aking loan application, kung approve or decline. And yun nga, kung totoo nga ba yung 4 terms na nakalagay na kung saan magbabayad ako ng halos 4 months doon sa utangin ko sana na 10,000 pesos. Pero wala pang naging status, kaya gagawan ko na lang din ng part 2 yung video na ito regarding sa status ng aking loan application. Pero kung sakali mga beshes na meron sa inyong nakapag-try na umutang dito sa Rapido Lend. So by the way, na-download ko pala yung app na ito sa App Store. And ayan, bagong-bago siya sa App Store kasi kaya na-curious na naman ako and na-download. So yun na nga, kung sakali na meron sa inyong naka-experience na umutang dito sa Rapido Lend at na-approve ng inyong loan application, sana i-share nyo po kung totoo ba yung 4 months na loan terms, kung mahaba ba talaga yung payment terms nga, kung malaki ba yung pwedeng mautang, like 10,000 pesos yung pwedeng utangin kahit first time na manghiram, ay sana po i-comment nyo yan para mabasa ko at makita din ng mga iba na naghahanap ng pwedeng mautangan online. Pero kasi, kahit pa man, hindi pa na-approvean yung loan application ko, abay hindi ko pa rin nire-recommend yung loan app na ito. Kasi halos lahat naman talaga yung mga iba't ibang loan app na lumalabas sa Google Play Store, sa App Store, or sa App Gallery, ay magkakapareho lang na may mataas na charges, may mataas na fees nga, yung mga interest, at napaka short term lang. Parang minsan kasi eme lang nila doon sa dulo ng loan application na kunwari mahaba daw yung loan terms, pero kapag na-approvehan pala yung loan application natin, ay 7 days lang din pala yung ino-offer na loan terms. Though wala pa nga akong experience kasi hindi pa na-approvehan yung loan application ko, pero kasi halos karaniwan doon sa mga na-try ko din na ibang mga loan app na halos ganito lang din yung feature, like mag-offer daw ng 4 months na loan terms, pero nung na-approvehan pala yung loan application ko ay 7 days lang. Kaya hindi ko pa rin nire-recommend yung loan app na ito. Kaya abangan nyo na lang po yung pangalawang video para ma-check natin kung maaprubahan kaya yung loan application ko or hindi, kung 10,000 ba talaga yung pwedeng utangin kapag first time nga namang hiram, at kung 4 months ba talaga yung ino-offer na loan terms, lalong-lalo kapag first time lang natin na umutang. Okay? So, ayan, wag nyo munang i-download yung loan app na ito. Wag munang umutang. Abangan nyo yung part 2 nga ng aking video at check na lang din tayo sa comment section. Baka may mga nakapag-try na umutang dito at para makita natin yung experience nila in terms of interest, mga charges, loan terms, yung loan amount. Okay? So, yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!